please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, you are willing. You can make me clean. Only if you want to, I submit to you. Kinsang tawagon, panahon sa kawadon. Sa dili mo tago, hatagan kapahion. Sa kahuyang kinsa, ang mopalig-on. Siya ang sukaran, batong dili mapukan. Kinsa ang tawagon, panahon sa kawadon. Siya dili mo tago, hatagan kapahiningon. Sa kahuyang kinsa, ang mopalig-on. Siya ang sukaran, batong dili mapukan. Walay hunong siya sa pag-alalay sa mga tao ug sa mga butang, kay siya ang tuboran, Diyos sa kagahuman, naghantos sa Kalbaryo, nagpalansang sa krus, o Jesus, kami nagasalig kanimo. It is finished. Kinsa ang muhupay, panahon sa pagsulay. Siya way pagkatalaw, panalipdan pa ikaw. Sa kalibog kinsa, kamog patinaw. Siya ang maong pulong, ug ang kamatuoran. Walay hunong siya sa pag-alalay sa mga tao ug sa mga butang, kay siya ang tuboran, Diyos sa kagahuman, nag-antos sa Kalbaryo, nagpalansang sa krus, o Jesus, kami nagasalig kanimo. Walay hunong siya sa pag-alalay sa mga tao ug sa mga butang, kay siya ang tuburan, Diyos sa kagahuman, nag-antos sa Kalbaryo, nagpalansang sa krus, o Jesus, kami nagasalig kanimo. Sa sinugdan, siya na. Sa katapusan mo balik siya sa paghari. Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between, teka na, na ano pa? Na baliktad, wait lang. Ayun. So, mga kapatid, this is between
Congregation of Israel versus Roman Catholic Church, mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na walang tahasang talata sa Biblia na nagsasabi itinatag ni Jesus ang Roman Catholic Church. Again, mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa walang tahasang talata sa Biblia na nagsasabing itinatag ni Jesus ang Roman Catholic Church. So, affirmative natin si Brother Serayan at negative naman si Brother Jared, mga kapatid. At sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli naman si affirmative. Sa ating rules, mga kapatid, so since bago lang ang ating affirmative sa ating platform, basahin natin ang buo. Rule number 1, ang limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. At kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit, kung merong hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot muna sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 segundo. So kung merong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, dapat mamili muna, mga kapatid, bago tayo mag-explain. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya masagot ng diretso ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, pwede kayong gumamit ng 10 seconds at yun na yung pinakasagot nyo sa tanong. At walang objection pag ginagamit ang rule na ito, yung 10 seconds explanation rule. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, naghahanap yan ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, naghahanap yan ng talata, mga kapatid. Ngunit ang mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Hello? Ito ba okay na? Mic test. So try natin si Brother Syrian muna para mas Hello bro, mas malakas ba? Much better ba? Hello? Hello bro, much better ba? Brother Syrian? Hello bro, mas okay ba? Mas okay ba? Okay, so dinig na. Ayan. So rule number 6 natin, parusa sa dalawang warning. So 2 warning galing sa akin, may disiplina yan. Minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance or mga pagmumura, mga kapatid. Kahit pa pwede ito sa inyong mga kinaaniban. At meron akong mga pinapahintulutang salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang. Mga ganun na silata, pwede pa yung gamitin, mga kapatid, ha. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit meron din karapatan ang tinatanong na piliing sagutin o hindi. Gaya ng this is too private, hindi po pwedeng sagutin, so po pwede yan. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa aking mga binabanggit. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ito yung mga first impression, mga kapatid. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang moderator, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way, mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. At matagal na po ako nagmo-moderate online. Halos siguro 7
years na po ako. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Affirmative? Sumasang-ayon ko ba? Okay. At yung ating negative, sumasang-ayon ko ba? Yes, Brother Rasha, sa awa tulong ng Diyos para sa ayos ng ating debate, gaya ng nasa 14:40 ng unang Korinto. Okay. At before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito at nandito na nga kayo at magdedebate mga kapatid. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Ako po si Soyan Fernan, hindi ko alam kung, I'm sure sa video ko na previous content natin sa Kakristo TV, I think doon niya nakita yung mga content ko na usapang relihiyon at doon niya nalaman siguro. Actually, hindi ako magaling sa Tagalog, na-adjust lang ako dahil Cebuano po ako. So, diretso na, introduction na po tayo sa actually, may previous religion po ako. Sa aking ama, sa Mindanao, may yung lineage talaga, yung lineage ko talaga ay mga Sabadista po sila sa Mindanao. May kamag-anak ako doon at saka yung papa ko, which is DA rin. Kaso wala na po, matagal na. Sa panahong first year high school ako noon, no, wala na akong papa. Pero nag-preach siya sa mga simbahan noon sa SDA. Pero ngayon hindi ako SDA ha. Matagal akong hindi nagsisimba sa SDA, mga high school lang din nung wala na ang papa. Pero ngayon, niligtas ako ng Panginoon. Salamat sa Diyos at hindi ako nag-SDA. Nakipagrelasyon ako kay Kristo at nag-study ako ng sarili, mga theology, eschatology at may sariling ministry na rin. Kaya ayun, nakilala ko si Jared sa matagal na sa pagiging CFD, yung MCGI pa siya sa debate at saka naging CFD siya. Nakilala ko yan na nakasubaybay ko siya. Yung na-convert siya, nagipag-usap sila ni Father Darwin, yung ganon. Yes. Yun po yun. Okay. So, yan yung ating affirmative mga kapatid. At dako naman tayo sa tututol nitong paksa na ito. At paano naman niya tinanggap din ang ating hamon. Pakilala ka kapatid. Okay, yun. Ako si Brother Jared Almajoran, former member Church of God International at presidente na rin ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligit, sa Liga ng Katotohanan. At alam naman ni Brother Rasha yan sapagkat yan ang ating tayo naging kinatawan yan noong mga nakaraang taon, especially noong 2024. Yun, si Brother Fernan ay nakita natin ang kanyang mga atake sa simbahan at ito naman ay sasagutin natin na may kahinangunan sapagkat yan ang kanyang request. Gaya naman ang nasa 3:15 ng unang Pedro na dapat handa kayo sa pagsagot. Ngunit sa kaayusan at kahinangunan. Yeah, Brother Fernan, makakaasa ka dun sa promise ko sa iyo, ano? Sa ikaw unawa ng mga tao. Because our argument based on logic, not on emotion. Focus tayo in argument, focus tayo in logic dahil diyan makikilala ang katotohanan gaya ng nasa 7:17 naman. Walang balera siya at mabuhay ang simbahang Katoliko. Okay, at mga kapatid, kung gusto niyo yung mga ganitong content at ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or mag-comment kayo mga kapatid kung ano yung nakikita nyo sa debate dahil mamaya babasahin natin yan after ng cross-examination, every cross-examination. So, huwag din kayong mahiyang mag-comment mga kapatid. At syempre, kung gusto nyo na matag ang inyong mga friends, you can comment at highlights or at followers. Merong mga ganyan na key si Facebook. So, you can do it mga kapatid para mas madami pa yung makapanood. So, umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na walang tahasang talata sa Biblia na nagsasabing itinatag ni Jesus ang Roman Catholic Church. Brother Sirian, your time starts now. So magandang araw mga kapatid, mga kakristo. Gusto ko lang malaman na first time ko itong
in-invite ng debate na naki-join ako sa first debate ko sa araw ngayon, August 9. So, sorry. So, ang Roman Catholic Church ba ang simbahang itinatag ni Kristo? Ang aking panindigan sa debate na ito ay simple. Walang tahasang pahayag sa Bible na nagsasabing ang Roman Catholic Church ang iglesyang itinatag ni Hesukristo. At nais kong bigyang diin, hindi ko sinasabing walang iglesia si Kristo. May iglesia si Kristo. Ngunit ang tanong ay, ano ang pagkakakilanlan ng iglesyang iyon ayon mismo sa Biblia? Sa Mateo chapter 16:18, sinabi ni Jesus na itatayo ko ang aking iglesia. Napakalinaw. Ngunit nasaan sa talatang ito ang salitang Roman Catholic Church? Wala. Hindi sinabi ni Jesus na itatayo ko ang Roman Catholic Church. Hindi rin niya sinabing ang sentro ng aking iglesia ay nasa Roma. Hindi rin niya sinabing ang Bishop of Rome ang magiging supreme head ng buong iglesia. Kaya kung ang claim ng ay Roman Catholic Church ang mismong iglesia na itinatag ni Kristo, kailangan nilang magbigay ng malinaw na ebidensya. Ikalawa, sino ang batong panulok? Madalas gamitin ng mga Catholic faith defenders ang Matthew 16:18 upang sabihin na si Pedro ang pundasyon ng iglesia. Ngunit tingnan natin ang kabuuang turo ng bagong tipan. Sa Efeso chapter 2 verse 20, sinabi ni Pablo na ang iglesia ay itinayo sa ibabaw ng mga apostol at mga propeta. Hindi wala yun ha. Mga apostol at mga propeta. Ngunit idinigdag pa niya na si Kristo, sabi niya na si Kristo Jesus din ang batong panulok. At sa unang Korinto 3:11, sapagkat sino man ay walang mailalagay na ibang pinagsasaligan, kundi yaong nailagay na ito'y si Jesucristo. Kaya malinaw po ang sentro. Si Kristo ang pundasyon at ang batong panulok. Pero ang tanong ngayon, lahat ba ng umaangkin sa pangalan ni Kristo ay automatic na tunay na agad na iglesia ni Kristo? Hindi. Dahil sinabi mismo ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21 na hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. So hindi natin itinatanggi ang malagang papel ni Pedro. Ngunit hindi natin maaaring gamitin ang kanyang papel sa Bible upang otomatikong patunayan ang buong sistema ng papacy at ang Roman Catholic Church. Ikatlo, hindi Roma ang piniling batayan ng iglesia. Ayon sa Bible, mahalaga rin tandaan na sa Biblia, ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi nakasalalay sa isang pisikal na lungsod. Sa lumpang tipan, pinili ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan. Ngunit sa bagong tipan, ipinakita ni Kristo ang katuparang iyon, ang katuparan ng layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa bagong tipan. Hindi sinabi ni Jesus na ang bayan ng Diyos ay ang mga taong nasa ilalim ng isang pisikal na lungsod na tinatawag na Roma or bagong modern state ng Roma. Hasalit ang pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos ay nakasentro kay Kristo. Sa Galatia 3 verse 21, sinabi ni Pablo na kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Pansinin natin sa teksto, sinabi dito na kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham.
ang spiritual na pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos ay nakaugat kay Kristo, hindi sa pagiging mamamayan ng Roma o pagiging bahagi ng isang particular na pisikal ng lungsod. Kaya sinabi ni Pablo sa Roma chapter 9 verse 6, sapagkat hindi lahat ng taga-Israel ay tunay na Israel. Ipinapakita nito na ang pagiging bayan ng Diyos, banal na bayan, ay hindi simpleng usapin ng pisikal na pinagmulan. Dahil si Kristo Jesus mismo ay tinatawag ang kanyang sarili bilang hari ng Israel o hari ng mga Hudyo, hindi hari ng mga Roma. Ayon sa John 1 verse 49. Ikaapat, ang iglesia ay hindi nakasentro sa Roma. Yes, may sinabing greetings from Rome, pero hindi ibig sabihin nito na sinasang-ayon worship doon sa Rome. Para sinabi ni Jesus hates sin but not the sinners. So, sa bagong tipan, makikita natin ang mga iglesia sa iba't ibang lugar. Jerusalem, Antioch, Corinto, Galatia, Epheso, Filipos, Thessalonica, Roma at marami pang iba. Ngunit hindi sinabi ng mga apostol na ang lahat ng mga iglesyang ito ay dapat nasa ilalim ng Roman Catholic Church na nakasentro sa Roma. Sa halip, ang sentro ng kanilang pananampalataya ay si Jesus Christ. Sa Colossus 1:18, sinabi rin na siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay nga ng iglesia. Sino ang ulo? Sinabi dito na si Kristo, hindi ang Roma, hindi ang isang pope, hindi ang isang bishop ng Rome. Si Kristo. Isa pang mahalagang punto natin na mababasa natin sa Book of Revelation chapter 7 na ang 144,000 na sa Revelation chapter 7 verse 4 sinabi dito na narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, no? Tinatakan. 144,000 na tinatakan mula sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Pagkatapos binanggit dito ang Judah. Wala na po sa tema ang ipinapahayag ng ating pinalanggang igsuon. Our topic is about true church, not about the salvation, and not about in a book of Revelation. Mr. Moderator, maaari pagalitan niyo siya. Yun lang po, Mr. Moderator. Okay, so napapansin ng ating negative na you are out of topic daw. Any counter objection before ako mag-judge? Affirmative. Affirmative, any counter objection before ako mag-judge? Hello? In-explain ko sa affirmative, yun po yung tatayo ko. Dahil kung negative po siya doon, mag-start. Okay. So ganito, una gusto ko lang ipaalam sa ating affirmative na medyo napuputol ka bro ha, pero hindi ko na lang pinapastop kasi nagko-continue naman yung boses mo. Siguro ilang seconds lang naman. Second, dito sa ating objection ng ating negative. Before kasi ako mag-judge sa out of topic, gusto ko munang itanong sa ating affirmative, doon yung tinatanong, yung ginagamit mo sa Revelation, gusto ko lang maintindihan ano yung kinalaman nito sa pinag-uusapan na Catholic na hindi tatag ni Kristo? Affirmative. Yung ginagamit ay yung tinatakan, alangan naman nag-separate yung tinatakan ng Diyos na marka at yung simbahan niya. Alangan naman separate yun. Kaya nga sa mag-isa lang yun. Okay. So ganito mga kapatid, again, dito hindi ako judge kung sino yung totoo o hindi, nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling.
Pero ang argument ng ating affirmative, ginagamit niya yung revelation para daw yung pumapatungkol sa iglesia nga na may tatak at yung walang tatak. So, tuloy pa din to. I-cross mo na lang mamaya, Brother Jared. 2 minutes and 16 seconds. Proceed. Affirmative. Tapos po ako. So sinabi dito sa Revelation chapter 7 verse 4, narinig ko ang kabilang mga bilang ng mga tinatakan, 144,000 libo na tinatakan mula sa bawat angkan ng mga Israel. Pagkatapos binanggit dito ang mga tribo, Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph at Benjamin. Ano ang kapansin-pansin dito? Ang teksto ay hindi nagsasabing ang 144,000 na tinatatakan ay mula sa Roma. Hindi rin sinabing ang 144,000 ay mula sa isang Roman Catholic Church. At lalong hindi, sorry bro, at mas lalong hindi ang 144,000 ay mula sa tribo ng Roma. Ang malinaw na terminong ginamit ng Revelation ay ang mga angkan ng mga anak ni Israel. At mapapansin mo sa Bagong Jerusalem at sa Bagong Lupa, Bagong Langit, naka-labeled po yan sa 12 lipi ng Israel. Wala pong labeled sa mga pintuan na makapasok sa Bagong Langit at Bagong Lupa na hindi naka-label sa bayang ito. Kaya kung gagawa tayo ng biblical argument tungkol sa pagkakakinanan ng bayan na tinatakan sa Revelation chapter 7, ang unang bagay na dapat nating kilalanin ay ang mismong sinabi ng teksto. Israel ang binanggit at 12 tribes ang nakalista na makakapasok sa Bagong Langit at Lupa. So pagiging reborn Christian po yan. Hindi ko sinabing Israel at Christian ay separate. Okay. O sige, thank you. So, dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Again, napuputol ka affirmative pero nagtutuloy naman yung salita mo. So, I hope maging okay tayo sa cross-examination. No? So, bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong ng ilang ating negative. Proceed, Brother Jared. Okay, premise ito, Mr. Moderator, premise. Okay, ito muna ang ating premise. Ayon sa ating tema, patutunayan mo na walang tahasang binanggit si Kristo na itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, open and close parenthesis, walang nakalagay ayon sa Biblia at referensya. Ito ang tanong. Sa 16:18 ng Mateo, ano ang sabi ni Kristo na siyang referred sa 9:31 of Book of Acts na meron tayong mababasa ng Iglesia Katolika? Itatayo ko ang aking iglesia, patunay na meron siyang tahasang sinabi? O ang sinabi ni Kristo 16:18 of Book of Matthew, hindi ko itatayo? Anong kanya sinabi? Itatayo, patunay na meron tahasang sinabi o hindi itatayo? Categorical, brother. Itatayo, hindi itatayo. Nakamute ka, bro. Nakamute yung ating affirmative. Okay. Itatayo o hindi? Nawala. Ay sinabing itatayo ang Bro, iglesia. affirmative, Yun ang paulit iglesia ng ni Cristo. sagot. Kasi na-pause ka na, nawala yung internet mo. Paulit yung sagot mo. Sorry. Ayon sa teksto, sinabi sa verse na itatayo ko ang aking iglesia. Yes, hindi ko sinabing walang iglesia si Next Kristo. question. Ang 20 seconds. Sunod na tanong. Ngayong merong itatayo, sana marinig mo ito, premise ulit ito. Okay. Ngayon sabi mo merong itatayo. At yung itatayo na yon ayon sa aking premise referred sa 9:31 of Book of Acts. Ayon sa 4:1 of 1 John in King James Version 16:11, the first version of King James Version, ito ay tinawag na merong Catholic faith.
at yun ay referred sa pananampalataya sa 16:18 of Book of Matthew. Tanong, tama ba si Apostol Juan dito? Patunay na mayroong tahasan talagang sinabi at ang pananampalataya niya ay Catholic? O sinungaling po si Apostol Juan? Tama si Apostol Juan nung sinabi niya to o sinungaling siya? Tama o Categorical. sinungaling? Original ba yan na version? Objection, Mr. Moderator. Objection muna. Ganito. Brother Affirmative, kung meron kang clarification sa moderator ka tumawag ha. Tapos unahin natin yung objection before natin i-ano yung clarification. Brother Jared, ano yan? Okay, sorry Brother Syrian but I need to object you. Dahil wala po kayo sa time ng pagtatanong, ang time nyo po ay sumagot sa tanong. Sorry brother, dahil in-object kita. Okay. That is my concern, Brother Rasha. Okay. So, naintindihan ko. Pasok tayo sa clarification. Brother Affirmative, may clarification ka? Pero depende yan kay Jared kung i-clarify pa niya or doon pa din siya sa tanong niya. Affirmative, ano ulit yun? Okay, ang tanong ko... Wait lang, sa affirmative to. Yung clarification lang muna niya. Po siya. So ako ang sasagot. Ganun ang set ngayon. Yes bro, at true naman na ganun, pero dito muna tayo sa clarification kasi sabi mo kanina parang nagko-question ka patungkol sa ginagamit niyang translation ba yon? Tama ba? Ang translation bro ay hindi yung original na KJV. Okay, At saka, okay, so ang topic din kasi, okay, so ganito bro, ganito. So hanggang clarification ka lang bro. Ang clarification mo patungkol Okay, sa translation na ginamit ni Brother Jared, pero depende yan kay Brother Jared kung i-explain pa niya. So bro Okay, Jared, doon ka pa din ba sa tanong mo or mag-explain ka ba sa translation na ginamit mo? Okay, yes, Brother Rasha, yun pa rin po ang tanong ko, dahil hindi nasagot ng Proceed ating... lang. Ulit ng tanong. Okay, ulit ang tanong. Premise muna ito. Ang King James Version 1611 is the first translation of the King James Version bago nalabas yung mga makabagong King James Version. Ito po ang tanong ko. Ngayon kanina sinabi mo mayroong si Kristong itinayong iglesia na referred sa 9:31 of Book of Acts. Ang kanilang pananampalataya ayon sa 4:1 of 1 John in King James Version 1611 ay tinawag na Catholic faith. Tanong, tama po ba si Apostol Juan o sinungaling? Tama. Patuloy. Tama o sinungaling? Proceed affirmative. Sagot. anong question? Tama or sinungaling? Si Juan. Si Juan sa Matthew 16:18. Sa 1 John 4:1 po, brother. 1 John 4:1 daw. KJV version. Tama ba daw or sinungaling si Juan doon sa Catholic faith na nabanggit? 1 John 4:1. Basahin ko lang bro. Ganito bro. Ganito affirmative. Whether you are ready or not, talagang ipapasagot ko sa iyo yan. 20 seconds running time to. Magne-next question ako after this. Proceed ka bro ha. 20 seconds. Hindi bro. Tama o hindi? O sinungaling si Apostol Juan? Anong sinungaling si Apostol? Ayan po ang tanong ko, Hindi. moderator. Okay, so ganito again mga kapatid. Ito, meron tayong rule patungkol sa pagpipili, brother affirmative ba? Ang pinipili dito, nagsisinungaling ba si Juan or hindi? Doon sa binabanggit sa question na Catholic faith sa King James version na binabanggit ni Brother Jared. Now, pwede ka makapili doon, pwede ka magpaliwanag ng 10 seconds or talagang sasagutin mo nagsisinungaling si Juan or hindi? Hindi. Hindi. Hindi Proceed. Explain to 20 seconds. Explain ng sagot mo. Bakit hindi? Sinabi lamang po. Hindi. Now na isang pangalan. Di marami naman. Ginamit ng mga term, ang pangalan sa simbahan. Ayon sa Bible, may simbahan sa Antioch. May churches, may specific na simbahan. Pero yung term na Catholic o sa Catholic sa Greek ay isang pangabay. Adjective po yun. Sabi mo kanina, sundan lang kita dito, brother, ano rin ito, premise. Sabi mo kasi kanina sa iyong presentation, ang Katoliko nakasentro sa Roma, hindi kay Kristo. At ang mga totoong alagad ay nakasentro kay Kristo. Premise ito, ayon sa aming Catechism of the Catholic Church, sa 426, ang sentro ng pananampalatayang Katoliko ay kay Kristo lamang. Ngayon, sabi mo kanina, ang tunay na mananampalataya
ay nakasentro kay Kristo. Ayon sa aking nabasa, kanino kami nakasentro ayon sa aming doktrina? Kay Kristo o hindi kay Kristo? Ayon sa aking nabasa. Yun sa katekismo, pwede i-twist, makikita. Objection, proceed. Okay, bro, kasi Okay, bro Jared, Ang objection mo na. Sige. is categorical. You should answer that categorically po, Brother Fernan. My question is categorical. You are obligatory to answer that categorically. My question is, ano ang aking nabasa? Si Kristo ba o dili? Okay, Gusto ba? so ayon sa nabasa daw niya, si Kristo ba daw yung o hindi? di ba, sinabi ko sa affirmative stand ko, Bro, Sabi Serian, mo- ganito bro. No. Sa ating rules kasi, No. bro, Serian, wait lang, affirmative ha. So, na-object na kasi ito ng negative. Kailangan ang unang Okay. lalabas sa bibig mo yung categorical ha. So, ang tinatanong ni Brother Jared, ayon daw sa nabasa niya doon sa Catechism, sino daw? Si Kristo ba o hindi? Yung sentro? hindi ang daw. Hindi. Hindi yung sagot mo? So yung pakiulit lang po, Paulit, Brother Jared, paulit. Okay. Ulitin ko yung tanong ko, Brother Fernan, ano? Ang akong pangutana, klaro kaayo, nga, paminawan ni mo, nga, hindi man magsulti sa ako ang, gikan sa akong hunahuna. Okay? Okay, sumala sa akong nabasa, sa among doktrina, sa Catechism of the Catholic Church 426, ang sentro sa among pagtuo, usara, ang atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa akong nabasa, kinsa man ang sentro sa among pagtuo. Si Kristo, sumala sa akong nabasa, o dili si Kristo? Categorical. Kristo or hindi si Kristo? Sumala sa akong nabasa. Sa kung sa Bible, bro, yes, hindi. Sumala sa I mean, yung- CCC. Sa kita katekism, sumala sa katekism, si Kristo, yes. Okay, Si Ayun. Kristo yun. explain. Kung Okay. sa Bible ang natin, sinabi rin sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat sa akin na Okay. Panginoon Sunod pangutana. ay papasok sa karyan ng langit. Okay. Yun lang po. Pera. Hindi ang Okay. sige, bro. Sunod pangutana. Kanina, sinabi mo na ang tunay na mananampalataya, ano na natin yan, ibaliwala na natin yan, Brother Fernan, Dahil, ayun nga ang ating Okay, sunod na tanong. Sa 16:19 of Book of Matthew, si Kristo nagtayo ng iglesia at umamin ka kanina na meron siyang itinayo, referring sa 9:31 of Book of Acts. Premise. Sa 9:31 of Book of Acts, ang mababasa natin sa La Sagrada Biblia ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, sabi mo kanina sa iyong pagsagot, refer dito sa 16:18 of Book of Matthew. Tanong, tama ba dito si Apostol Pablo o nagkamali? Kategorika. Tama. Tama? Okay, Okay, salamat. Explain mo na. Kasi ayon sa adjective na term na Catholic ay isang adjective. Pwedeng para sa simbahan ng Israel. Pwedeng may specific po yun na simbahan. Pero yung bayan ng Diyos ang tinutukoy na simbahan. Yung Catholic sa Greek ay isang pang-abay sa lahat ng bahagi. Pwede yung gamitin sa lahat ng bahagi na sentence. Sa adjective, hindi Next po question. yun. Okay. Next question. Last 1 minute. Okay, sunod na tanong, brother. Ngayon sabi mo kanina, tama si Apostol Pablo. At ang sabi ni Apostol Pablo sa 9:31 of Book of Acts sa La Sagrada Biblia ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayon sa iyong pagkakarinig na sinabi mong tama si Apostol San Pablo, ano ang sinabi niya sa 9:31 of Book of Acts? Iglesia Katolika o Muslim? Categorical. Iglesia Katolika. Okay, Yes? explain. Okay, salamat. Kaya, sabi ko, yung Catholic ay tumutukoy sa pang-abay, adjective po yun. Hindi pangalan ng isang denominasyon. Alam po yun. Okay, sunod na tanong. Okay, ngayon sabi mo, Catholic o Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ito naman ay Time. inamin mo 7 kanina. minutes time. Okay, so Ayan. dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative.
Dako tayo sa unang pagpapahayag ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating halos 117 live comments ngayon mga kapatid. Shoutout dito kay Archie Gokson. Mawiwindang na iyan kapag wala. Kapag nilabasan ng ibang Bible translation. Shoutout din kay Christian Gernali. Jared, Matthew 16:18. And I say also thee that thou art a Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Shoutout din kay John Endoza. Policy of language ang ginagawa ni Jared. Shoutout din kay Roger Katig. Magkaiba po ang I will build my church sa I will build my church. Shoutout din mga kapatid kay dito tayo, nagsasagutan sila dito. Binder Scotch, dito din kay Pastilan, ang layo ng doktrina ng Roman Catholic Church sa mga itinuturo ni Kristo. Sus Ginoo, ayaw nag-ipilit. Uy, bautismo kay Kristo, wisik-wisik ang sa Katoliko. Shoutout din mga kapatid, dito kay Archie at kay Candy C. Ayan, makadiyos kanyan. Pakialamero, ayan sabi niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother Jared ng Roman Catholic Church, your time starts now. Ayan, mga higala, mga igsuon, maayong gabi kanatong tanan at sa atong pinalanggang igsuon nga si kapat igsuong Fernan. Salamat sa sportsmanship, ano? Sabi ko sa iyo, may promise ako, may isang salita ako eh. Ano, hindi tayo gaya ng dating style natin sa pakikipagdebate. Depende lang sa kausap, pero dahil mabait ka, ay ganoon rin ang ipapakita ko sa iyo bilang isang Kristiyanong Katoliko. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, nakita naman po natin ang mga sagot. Tinulungan tayo sa pag-stand ni Brother Fernan na meron palang tahas ang nabanggit sa Biblia, no? Na si Kristo ay nagtayo nga usara nga tinuod nga simbahan. Na ayon sa 9:31 of Book of Acts, sa La Sagrada Biblia, inamin niya, tama si Apostol Pablo dito, ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, sa papaanong paraan ba ito itinayo? Maliwanag po sa 16:18 of Book of Matthew, hindi natin tema yung kung sino pinagtayuan, kung sino kausap, hindi natin tema yun. Ang tema natin kung nagtayo ba o hindi. Nagtayo eh. At umamin siya na yung tinayo na yun sa 16:18 of Book of Matthew, referred sa 9:31 of Book of Acts, na tinawag na Hymen et Ecclesian Catholes. Wala tayong tutol kung adjective yon. Hindi natin pinag-usapan kung adjective, noun, pronoun, etc. Pero kung tanungin mo ko dyan, mailabas tayong referensya, brother. Ano? Hindi naman tayo naubusan ng references. Ngayon, sa 16:19 of Book of Matthew, sabi ni Kristo, oy kay Pedro, sa ibabaw niining bato, pakatukuron ko ang akong simbahan. O sa Tagalog, oy kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At yung iglesia na yon ay ang utos sa 28:19 ng Mateo, maliwanag ng maliwanag, mangalat sa buong bansa, especially sa Roma. 1:7 ng Roma, sa lahat ninyong mga nasa Roma, pinalangga sa Diyos, no? Iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos na ating Ama at sa ating Panginoon Kristo. Aba, yung iglesia na pala na yun, pagkatapos mangalat, nakarating pala sa Roma. At hindi lang sa Roma, nakarating sa Macedonia, nakarating sa Corinto. Kaya si Apostol Pablo, merong mga may mga sulat siya sa Corinto, tinawag na Church of God, Church of the Living God. At sa 20:20 of Book of Acts, tinawag yun na proskete o ecclesian Tooteo, na ang word na teo refer doon sa nagtayo na si Kristo na teo, na naparito sa 5:20 ng unang 1, kaya tinawag rin to sa 16:16 ng Roma na Ecclesiae Toho Christo. Ang word na Ecclesiae Toho Christo is nominative plural, referring doon sa church in Rome na nangalat na ayon sa 9:31 of Book of Acts na sinang-ayunan ng ating kapatid ay tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Na ayon sa 3:15 ng unang Timoteo, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran o ang haligi at saligan ng katotohanan. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. O diba? Salamat sa mga kapatid na nandito. Diba? Isa lang. Tapos na ang usapan. What is the foundation and pillar of the church? And what is the church? 9:31 Book of Acts, according to the original translation, we have the Greek interlineal here. According to 9:31, Hymen et Ecclesian Catholes. And the word Catholes means universal, means Catholic, referred to the church in Rome in 1:7 of Book of Romans, and referred
to 20:28 of Book of Acts and referred to 16:18 of Book of Matthew, "Now you, Peter, upon this rock I will build my church." Tanong, sino ba nagsalita dyan? Kinsa may nagsulti, sumala sa teksto, o sumala, o kinsa may nga subject matter, nga nagsulti, nga pakutukuron ko ang akong simbahan. Usara, ang atong Ginoong Jesucristo. Unsa ba yung tema sa atong igsuon? Ano? Unsa yung tema? Pamatud-an niya na walang gisulti si Kristo nga gitukod niya ang simbahang Katoliko. That is the topic. Ngayon, nagiba ba ang topic? Gibang-giba po. Ano? Napakagiba. Bakit? Dahil meron sinabi si Kristo, sinang-ayunan niya. Na ano? Na ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo kong aking iglesia. Ngayon, kung hahanapan tayo ng letra por letra sa 16:18 of Book of Matthew, lalabas po niyan kakontra tayo sa aral ng mga apostoles. Dahil ang aral ng mga apostoles sa 3:6 na ikalawang Korinto, maliwanag na kami naman na pinamaging sapat na ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Hindi sila for letter, hindi sila tetra for letra, pero hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ikina-clarify ko lang. Ngayon, kung magtanong ang ating kapatid na ito naman ay adjective, wala po tayong tutol doon. Referring naman talaga pwede sa tao, yung word na universal, yung word na Catholic, referred rin sa puno because that is a adjective. Ano? The terminology in that word, referring to word Catholic is also referred to an animal, etc. Lahat, ano? Pero, sa teksto na yan, maliwanag na maliwanag mga kapatid, ayon po sa mga Bible commentary, iisa lang po referred yan. Kaya, Brother Fernan, ito po, pakinggan nyo ito, Brother Fernan. Ito po, basahin natin dito sa kasaysayan. Ano po ba ang ating mababasa? Kung saan ba referred yung Catholic na yan? Referred ba sa tao? Referred ba sa unggoy? Referred ba kay Tarzan? Baka naman merong Tarzan dyan, ano? O, basahin natin dito. Meron tayong references sa Groyler Encyclopedia and Knowledge, Volume 5, page 106. Anong mababasa natin? Catholic, General Catholicos, Universal, general term, generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Tapos, ang word na Catholic na adjective, ayon dito sa referensya at sa mga Bible commentary, generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. And what is the church? Ayon sa kasaysayan, dito po sa Groyler Encyclopedia, o dito sa basahin natin, the New Book of Knowledge Encyclopedia, the Catholic Church is church founded by Jesus Christ. At sumala sa Google, who is the founders of the Catholic Church? Jesus Christ himself. In 1st century. Na record sa 20:28 of Book of Acts, 16:16 ng Roma, na siyang inaangkin ng Iglesia ni Kristo at ng mga andating daan na nagpipiling Iglesia ng Diyos. Iisa lang ang pinatutungkulan niyan. Yung iglesyang nag-exist noong 1st century, na ayon sa aming katekismo, in the Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul, that the one holy Catholic and Apostolic Church is the true Church of Christ, and that Christ is God, referring to the Church of God. And according to the original translation of the New Testament, because the New Testament originated translated in Greek, it calls Ecclesian Tooteo. Kaya wala tayong tutol kung may mabasang iglesia ng Diyos. Pero kailangan natin malaman kung sino ba yung iglesia ng Diyos na yan. At ano bang iglesia yung existed nung naisulat yan. Wala namang iba kundi Catholic Church. At ayon rin po sa mga kasaysayan. Generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. At ayon sa ating kapatid, ang tunay na mananampalataya nakasentro kay Kristo. Saan ba tayo nakasentro? Nandito sa ating CCC, sinang-ayunan niya, maliwanag na maliwanag, CCC 1324, 42:7, 426, nakasentro ang pananampalatayang Katoliko. Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kumbaga sa Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Maliwanag na maliwanag. Nakasentro ang pananampalatayang Katoliko sa ating Panginoon Hesukristo, na ayon sa ating kapatid, ang pagiging sentro kay Kristo ay ang manifestasyon ng pagiging tunay na mananampalataya sa Kanya. Kaya, Brother Surian, pagpasensyahan mo na, but this is the truth. We need to accept the truth. And the truth, according to the Bible, that will set you free. Kaya yun po, Brother Russia, salamat sa Diyos, at that is my presentation for tonight, at nagiba po ang kanyang tema.
Salamat. Okay, at dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako naman tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. 7 minutes, paki-on yung kung naka-mute ka bro, pa-unmute bro. Pati camera, Brother Fernan. Brother, Salamat. okay, proceed sa tanong. Finder, kunin ng talatayang ito ay hindi upang atakihin ang sinumang tao. Denominasyon, reliyon, ang layunin natin ay sagutin ang isang mahalagang tanong. Ano talaga ang tinuturo ng Bible? So, morning. So, asa na to? Question So, bro ha. Question, bro. So, tanong number 1, mayroon bang kahit isang verse sa Bagong Tipan na eksaktong nagsasabing Roman Catholic, yes or no? Moderator, Kung no, the question? please Can you refer the question? Because your signal is... Okay. Paulit ng tanong. Medyo napuputol kasi brother affirmative. Pero mayroon bang kahit sige. sa Bagong Tipan na eksaktong nagsasabing Roman Catholic Church, yes or May talata ba daw sa Bagong Tipan? Yes or no? Yes, meron po. At Or ikaw no? naman mismo ang Kung umamin no, yan, Brother okay, Fernan. explain. Sa 931 of Book of Acts po. At ikaw na mismo umamin Yes, na sir. mayroong Catholic. Kaya ang mababasa natin sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana, hindi mo pwedeng tutulan yan, Brother Fernan, sapagkat ikaw mismo ang nagsabi na tama si Pablo nung binanggit niya yan. Kaya, next question, Next kapatid na question, Fernan. 20 seconds. Ito naman po ako. 16:18, sinabi ni Jesus na itatayo ko ang aking iglesia. Sinabi ba ni Jesus na itatayo ko ang Roman Catholic Church? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Yes, contextually speaking. Contextually, not verbatimly. Because the truth presentation is not only verbatimly, but contextually. Ano po ang ating mabasa 16:18 of Book of Matthew? Referred sa 9:31 of Book of Acts na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya, Brother Fernan, next question. Next question. Ibitin mo to. Sinabi ba ni Jesus na ang kanyang iglesia ay dapat magkaroon ng headquarters sa Roma? Yes or no? Yes or no? Yes, Yes. contextually, brother. Dahil sa 1:7 ng Roma, sa lahat ninyong mga nasa Roma, iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Hindi lang basta inibig, tinawag pa. They call out. At yung sentro ng pananampalataya nung nasa Roma, ayon nga sa katisismo namin, sa 426, 427, at 1324, ay ang atong Ginoong Jesucristo. Kaya nga hindi kami nagigiwa eh. First century hanggang sa kasalukuyan, dami Next ng question. usin. Next question, bro. Ito ko naman kay Pedro, tinawag ba ni Pedro ang kanyang sarili na Pope sa alinman sa kanyang dalawang sulat? May sinabi ba si Pedro na ako ang unang Pope? Yes or no? Objection, moderator. The question is irrelevant. Maybe you refer your question because that is out of topic. Or maybe that is a compound question. Okay, so objection dito out of topic. May counter objection ba ang ating affirmative or mag-iiba siya ng tanong? Tinawag ba ni Pedro ang kanyang sarili na Pope sa simbahan ayon sa Bible? That is irrelevant, Mr. Moderator, because Okay. our topic is about true church, not about the Pope. Maybe next time when we are... Ganito kasi ha. Ang ating affirmative nagtatanong patungkol doon sa Pope, doon sa tinawag daw. Kasi technically, ang Catholic kasi merong Santo Papa at tinatanong niya kung meron ba daw ganun inline doon sa Catholic Church na pinag-uusapan. Yan, pinapasok ko to na question. However, pwede namang sagutin ng 10 seconds kung talagang sa affirmative ito ay labas sa pinag-uusapan. So, gagamitin mo ba? Moderator, sige. Pagpasensyahan na natin, bagamat out of topic, sige. Sagutin na natin. Meron contextually. Meron. Meron contextually. Bakit? Dahil sa 22-21 ng Isaias, ang bibigyan ng susi, tatawaging Ama. At yung Ama, sa binigyan ng susi sa 16-18 ng Mateo, si Pedro. Kaya siya ay Papa. At ayon sa aralan simbahan, that is the Pope. Kaya meron contextually, not verbatimly presentation. Kaya magtanong ka ayon sa ating tema, kapatid. Pinagbigyan ako pa. Next question. May talata ba sa Bagong Tipan na tahasang nagsasabi ang Bishop of Rome ang supreme head ng buong iglesia?
Yes or no? Yes, contextually. Ano? And verbatimly also. 16:18 of Book of Matthew, the church gave the authority by our Lord Jesus Christ. And the church, napunta sa Roma, sa 1:7 ng Roma, at yung Roma tinawag, at hindi lang basta tinawag, inibig pa ng Diyos. At sabi, sumainyo nawa ang kapayapaan. At yung kapayapaan ay nananatili hangtod sa kahangturan sa 28:20 ng Mateo. Kaya yan ang central, kapatid. Mula sa Jerusalem, nakarating sa Roma, nakarating sa Pilipinas, at yun ang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Kaya brother, next question. Out of topic na po yung tanong ninyo. Ka ba na ang Greek word na Catholicos ay nangangahulugang universo o pangkalahatan? Yes or no? Yes. Yes, bro. Yes. At wala tayong tutol kung yan ay adjective. Dahil dyan ka pupunta sa grammar na yan. Dahil ayon dito sa ating referensya, kung naminaw ka sa akong gisulti, sa akong presentation, dili ka na mangutani. Ano? Ayon nga dito sa Crowley Encyclopedia, the word Catholic generally applied to the divine society founded by Jesus Christ, in that is the Catholic Church. Next question. Next question, 20 seconds. Next, ginamit ba mismo ng mga apostol sa bagong tipa ng Catholicos bilang official na pangalan ng iglesia? Yes or no? Yes. 22:1 ng kawikaan ng mabuting pangalan maiging piliin. At isa sa pagpili ng mabuting pangalan, manifestasyon ng pagiging authoritative ng isang simbahan sa 16:18-19 of Book of Matthew. Isa doon sa 9:31 of Book of Acts, ginamit ng mga apostoles, Iglesia Katolika Apostolika Romana, at pinambate sa kahulugan na siyang Iglesia ni Cristo. Dahil sa aming katekismo, 8, of Catholic Church o Catechism, the Church of Christ is the Catholic Church. Next question. Kung naman sa foundation ng church sa Efeso 2, si Jesus ba ang tinawag na batong panulo? Yes or no? The question is irrelevant, Mr. Moderator. Maybe refer your question because that is compound question and not only compound question but a irrelevant question because that is out of topic. Kung nakinig ka, kung naminaw ka, kung gisulti kanina, dili ka na mangutana. Okay. Pwede namang mag-rephrase ng tanong ang ating affirmative. Proceed ka. Proceed tayo. Pwede naman, binanggit kasi niya tungkol sa pondasyon ng iglesia. Kaya nagtanong ako na si Kristo Jesus ba ang tinawag na batong panulo? Yes or no? Moderator, that is irrelevant. Okay. So ganito mga kapatid. Ang judgment natin dito, tinatanggap ko to as sa unang bahagi. Kasi either si Jesus Christ ay batong panulok or hindi. It doesn't connect doon sa true church doon sa Catholic ba. So pwede namang i-construct pa ng maigi, pwedeng i-rephrase or mag next question. So bro Syrian, proceed bro. That's 1 minute. 3:11 sinabi ni Pablo, walang ibang mailalagay na saligan kundi si Kristo. Total ka ba daw? The question is irrelevant, Mr. Moderator. Yes or no? Warn him because the question is compound question and not only compound question but speculative question, and not only speculative question but irrelevant question. That is out of topic. Okay. So ganito. I think naintindihan ko na yung punto ng ating nagtatanong. Kasi as a Roman Catholic, tinutukoy doon yung bato si Pedro at tini-question niya yung true church patungkol sa bato na tinutukoy din sa batong panulo. Now, gusto ko ipasok ito sa ating question. Bro, paulit ngayon ng tanong, bro Syrian. Ulit ang tanong. Sa unang Korinto 3:11 sinabi ni Pablo, walang ibang mailalagay na saligan kundi si Kristo. Ang tanong ko, kung tutol ba siya, yes or no? Okay, tutol. Dahil sa question, Mr. Moderator, the question is asked and answered question. Okay, so nasagot na yan kanina. Yes daw yan. Proceed sa next question. So, mari ba ninyong ipakita sa isa, sorry. Last 30 seconds. 30 seconds. Yes or no, sa unang Timoteo 3:15 ba ay nagsasabing Roman
Catholic Church ang haligi at saligan ng katotohanan Yes! Yes. Yes, pero dahil sabi ko nga kanina, brother, Yes or no? Sir Ian, kung nakinig ka, di mo na itatanong yan. Time. 7 minutes time. Yes yung sagot. Ayan, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at napakahinahon lang ng ating debate mga kapatid. Shoutout kay Archie Gokson. Pag-usapan na lang next debate topic, talo na hindi makabangon ang affirmative, bawi na lang sa next debate. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie de la Cruz. Ang salitang Katoliko, idunugtong iyan sa mga salitang Kristiyano at Iglesia para tanda o pagkakakilanlan ng tunay na Kristiyano at Iglesia. Ang Tagalog ng Katoliko ay pangkalahatan at pangsalibutan. Kaya kung ang Katoliko ang gagamitin mong pangalan ng reliyon mo, malinaw na kaanib ka sa pangkalahatang reliyon o relihiyong pansalibutan. At kung kaanib ka sa relihiyong pangkalahatan, mo din ang reliyon ng mga demonyo at kulto dahil sa salitang pangkalahatan. Shoutout din kay Darling May. Ang affirmative puro out of topic ang tinatanong niya, hindi tugma sa tema. Shoutout din kay Pastilan. Ayaw mugtuo ang alagad ni Kristo, mga Kristiyano, wala nagsimbag ribulto. Shoutout din kay John Paul Garcia. Magtago-tago sa word na irrelevant, out of topic. Shoutout din mga kapatid dito kay Vinder. At sa taong 381 AD sa Constantinople na ikalawang pagpupulong ay ipinagtibay ang pananampalataya kaya nga hindi mauusig ni numan. Mateo 16:18. Lito Nueva Daniela, sabi niya, Papa na naman contextually from Isaiah to Mateo. Alam mo ba bata ang word na contextual o pansariling interpretasyon mo lang para ipasok ang doktrina niyong unbiblical? A very shallow doktrina. Shoutout din kay John Paul Garcia. Kung ang unang papa si Pedro, bakit si Pedro may asawa at ang mga papa ngayon ay pare walang asawa? So mga kapatid, tuloy tayo sa ating rebuttal. Mauna dito. Again, ang ating affirmative 10 minutes. Your time starts now. Sige bro, sige bro. Sige bro. So, tuloy ko lang to. So, magandang gabi sa lahat. Ito ko yung ikalawang bahagi ng ating affirmative. Hindi na natin ulitin ang unang argument tungkol sa pangalan ng Roman Catholic Church. Salip, Bible alone. Kapag nakita ng Bible kung sino ang bayan ng Diyos at kung ano ang kanyang iglesia, saan dito inilalagay ang identity na yon? At dito makikita natin ang biblical identity ng bayan ng Diyos ay nakasentro sa covenant, no? So identity, nakasentro sa covenant Israel kay Jesucristo at sa spiritual na bayan ng Diyos. Spiritual hindi yung modern states of Israel ngayon. Hindi sa isang at hindi rin sa isang particular na Roman institution. So, ang bagong tipan mga kakristo, ang bagong tipan ay ginawa lamang sa House of Israel at House of Judah. Ayon sa verse, walang mababasa na isang particular na denomination para lamang sa House of Israel at House of Judah. Sinabi dito sa Hebrews 8, verse 8 to 11. Sinabi dito na narito, dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Judah. So, sino ang tasang binanggit? House of Israel at Judah. At ang nakapakalagang bagay, ang mismong passage na ito ay binanggit rin sa Jeremiah 31. So, it is mirror to Hebrews 8, verse 8 to 11. Hindi sinabi na I will make a new covenant with Rome.
No, hindi rin sinabi na, I will make a new covenant with the Roman Church. So, ang biblical language sa text ay House of Israel and House of Judah. Kaya kung pag-uusapan natin ang identity ng New Covenant people, wala pong binanggit na House of Gentiles. So mali-mali kasi yung mga theology ng scholar, ng mga kinuha ninyong scholar na paniniwalaan. Kaya kung pag-uusapan natin ang identity ng New Covenant people, hindi natin maaaring burahin ang Israel sa biblical narrative at basta palitan ito ng Rome. Na church. Ikalawang bagong argumento, maaaring sabihin ng kabilang panig na, pero hindi naman lahat ng Kristiyano ay literal na Israel. Tama. Hindi namin iyon sinasabi. Ang sinasabi ng Bible na kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Hindi sinabi ni Pablo na kung kayo ay nasa Rome or mga binhi ng taga nasa Rome, hindi niya sinabi. Sinabi niya kung kayo ay nasa isang particular na institusyon, hindi niya sinabi. Sinabi niya kung kayo kay Kristo. Kaya ang biblical identity ng covenant people ay nakasentro sa pakikipag-isa kay Kristo. So, dahil sa unang Korinto sinabi rin na kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-sama niyang mga sangkap. So, ito ang biblical description ng church. Kung official na in-establish ang pangalan ng Roman Catholic Church dito, bakit hindi binanggit ang the body of Rome or the body of the Pope or the body of a particular city of Rome, di ba? Sinabi na sa Bible na body of Christ. At sa Epistle 1 verses 22 hanggang 23, sinabi ni Pablo na ibinigay ng Diyos si Kristo bilang ulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. So kaya ang biblical structure ay napakalinaw. Kristo ang ulo. Church ay body. Kung ganoon, ang identity ng church ay dapat hanapin sa relationship nito kay Kristo. Hindi lamang sa geographical headquarters nito na tinatawag nilang Rome. So ikaapat na bagong argumento, tinuturo din ng mga apostol na ang Temple of God ay hindi isang Roman building or Roman Catholic building or Bishop of Rome building. Isa pang napakahalagang biblical identity, sinabi dito na hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo, sinabi ni Pablo. At sa unang Korinto din, chapter 6 verse 19, ang katawan ng mananampalataya ay tinatawag ding templo ng Espiritu Santo. Kaya ano ang ipinapakita nito sa Bible? Ang presensya ng Diyos ay hindi nakatali sa isang particular na institution o Roman building. Okay? Hindi sinabi ni Pablo na ang tunay na templo ng Diyos ay nasa Rome. Ang New Covenant people mismo ang nagpicture bilang temple ng Diyos ang katawan. Kaya ang biblical church ay hindi pangunahing nakikilala sa pamamagitan ng isang geographic center. Ito ay isang spiritual people belonging to God through Jesus Christ, our Lord and Savior, as a living stones. Ang mga mananampalataya, ang mga believers ay living stones. At dito nagiging napakalakas ang koneksyon. Ayon kay Pedro, sa 1 Peter chapter 2 verse 5, sinabi dito na kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay itinatayo na isang bahay na ukol sa Espiritu. Pansinin sa teksto, ang church ay inilarawan bilang isang spiritual house. At sino ang tinutukoy dito? Ang mga believers. Hindi isang political city, hindi isang Roman headquarters, hindi isang earthly institution lamang. At sa verse 6, muling binanggit
ang batong pinili at malaga. Kaya ang biblical picture ng church ay a spiritual house made of living stones. At ang biblical mark ng bayan ng Diyos ay ang espiritu, hindi ang lokasyon o ang pita ng laman. So, hindi kasi separate yan, simbahan, tapos nasa pita ka ng laman eh. Sa Roma 8 verse 9, sinabi ni Pablo, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi sa espiritu. Kung tunay na nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. At sa verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, mon ang identification mga igsoon. Those who are led by the Spirit of God. So, hindi sinabi dito na those who are led by the Pope of Rome. Sinabi dito, those who are led by the Spirit of God. Hindi those who belong to a particular earthly city of Rome. Ang biblical identity po ay spiritual. Tungkol naman po sa 144,000 ay, sorry, ilang minutes na po, bro? Tungkol naman po sa 144,000, bro, tungkol naman po sa 144,000 ay binanggit bilang mula sa mga tribo ng Israel. Pagkatapos binanggit ang mga pangalan ng mga tribo. Kung tinanggap natin Isu Kristo bilang Alpha at Omega, siyempre alamin natin yung pangwakas, hindi ba? So binanggit doon ang bagong langit at lupa ay naka-leveled lamang sa mga anak ng Israel. Mga tribo, 12 gates, walang pintuan para sa except lamang sa pintuan na ito. So ano ang identification sa simbahan na ito is spiritual house, living stones, people led by Spirit. Tribes of Israel. Ang mga ito ay biblical categories. So, we need to define it through Bible lang. Hindi tayo lalabas sa Bible. Ito kasi yung categories ng Bible. Hindi natin kailangan magdagdag ng isang bagong category at sabihin Time. ang defining. Okay, thank you. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jared, your time starts na. Okay, first question, kapatid, premise muna ito. Ayon sa ating tema, walang tahasang binanggit si Kristo na itinayo niya ang Roman Catholic Church. Unang tanong, ayon dito sa The Philippine Unique Nation by Sonia M. Saides sa page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic Church. Strangely, this church is founded by Jesus Christ. Sumala sa akong nabasa, kinsa man ang nagtukod sa katolikong simbahan. Sumala sa akong nabasang aklat, si Kristo o ikaw? Categorical. Ako? Si Kristo o ikaw? Sagot. My question is categorical. Answer that categorically. Yan. Bro? Proceed sa sagot, bro. Sino daw yung nagtatag? Si Kristo o ikaw? Yun. Sumala sa akong nabasa. According daw sa kanyang nabasa kanina, doon sa history ni Said. Bro, affirmative proceed. Anong sagot? Hindi si Kristo. Okay, proceed. Wansay tubag? Hindi si Kristo lang tatag. Hindi daw Si si Kristo. Okay. Sunod na tanong. Ano ulit ito? Premise ulit ito, parang hindi narinig. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic Church. Strangely, this religion was Asian origin, founded by Jesus Christ. Ayon dito sa aklat na ito, dili gikan sa imong hunahuna. Sumala dito sa aklat na ito, kinsay founder sa simbahang Katoliko? Si Kristo o dili si Kristo? Sumala na ako nabasa nga imong napaminawon karon. Nakiusap ako sa iyo, bro. Bible lang tayo, bro. Objection, Mr. Moderator. Okay.
may objection is wala siyang karapatang mag-side comment, wala siyang karapatan na Okay. magtanong sa akin. Ang karapatan niya ay sumagot sa tanong because my question is categorical. Okay. So, ganito mga kapatid ha, sa rules kasi ng Russia TV, kahit pa meron kayong stand na Bible lang or Bible or reference, ang sa platform kasi kahit anong reference ang gamitin nyo po pwede yan. Ngayon, kung pinipigilan nyo yung kabilang panig na Bible lang, pwede kayong hindi sumagot ayon sa inyong pamantayan or talagang sagutin ang tanong, pero yung question valid ha. Ayon daw sa anong tanong, negative, para matingnan natin kung paano sagutin. Okay, tanong na ba ako, Brother Russia? Proceed sa tanong. Okay. Premise ulit. Sa the Philippine a unique nation, the Catholic Church founded by Jesus Christ. Ayon sa aking nabasa na narinig mo ngayon, ayon dito sa aklat na ito, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Kristo o si Fernan? Categorical. Okay, si Ayon sa Cristo or si Fernan? Yung papipilian. Bakit ba Fernan? Kung hindi ka makapili bro, pwede kang mag 10 seconds, sasabihin mo lang. 10 seconds explanation. Hindi naman Malamang Bro Fernan? Napuputol ka bro? Ganito muna. Bro Fernan, ganito muna bro. sabihin ako, Bro Fernan, ganito muna. Pwede bang mag-out ka muna tapos tawagan kita ulit? Napuputol Sige. yung signal mo bro. Ayan, try natin ha. Kasi bumabalik naman yung signal niya. Baka naka-data. I don't know. Try natin to. Ayun. Brother Fernand, dinig mo na? Okay. Bro, Jared, paulit nga yung tanong bro. Okay, paulit-ulit tayo dito, Mr. Fernan. Pero naka-time stop to ha. Proceed lang. Okay, sa the Philippine a unique nation, naririnig mo naman yata ito. Hindi tayo pwede magbingi-bingihan dito. The Catholic Church being founded by Jesus Christ. Narinig mo, narinig ng mga audience, ayon sa aking nabasa. Ayon sa aking nabasa, sino ang founder ng Catholic Church? According on this book, Christ, patunay na bagsak ang tema mo o hindi si Kristo? Okay, Christ o hindi si Kristo? maaaring sinabi dyan sa libro nyo or sa katikismo, si Kristo ang nagtayo. Ayun! Ngunit, Continue pa sa sagot. Napuputol talaga ha. Continue pa. 7, hindi lahat ng nagsasabi na pangkapasok, kundi sa kalooban ng ating Ama. Okay, Ano next question. Next question. Sunod na tanong. Hindi katikisim ito. For your information, premise, anong premise ito? The Philippine Unique Nation, si Sonia M. Saide, born again Christian. Okay. Sunod. Dito sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church is began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago, and this society founded by Jesus Christ. Narinig mo? Narinig mga audience? Tanong, ayon sa aking nabasa, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Kristo ayon sa aking nabasa o hindi si Kristo? Narinig mo yan? Yung tema natin, taasang ayon sa Biblia. Hindi taasang Sorry. Objection. Wait lang. Unahin natin ang objection tapos may counter objection naman. Anong objection? Ang objection ko, moderator, Wait lang ha. Objection sa negative to. categorically. When you are a Wait lang, true, brother affirmative. Sige. you need to answer my question Okay. straight Yeah. and categorically. 537 of Book of Matthew. Okay. So ang objection ng ating negative, inoobliga niya na sumagot ang ating affirmative doon sa categorical na tinatanong niya patungkol doon sa referensya na ginagamit niya. At ang ating affirmative, meron bang counter objection before ako mag-judge?
Hindi ko maaaring sasagutin yan, bro, dahil ang yung tema namin Okay. sa ang hindi yung tasang nasa history or labas sa Bible. Okay. History lang din. Hindi kasi niya alam na Okay. history pala. Oh. Okay, so tinatanggap ko yan as yung counter objection na hindi ko sasagutin yan dahil sa pamantayan mo na Bible lang yung wala namang pilitan dito, no? So, pwedeng i-rebut yan mamaya. So, proceed lang sa next question, Brother Denmar. Hindi daw niya sasagutin. Brother Okay. Jared. Ulit ang tanong. Narinig lang lahat ng mga tao ito. Ano? At ito ay second cross-examination. Premise ito. Sa second cross-examination, pwede kang magtanong kahit hindi sinabi. Okay? Sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, the Catholic Church founded by Jesus Christ. Narinig mo yan, ha? Huwag kasi nungaling, bro. Ayon sa aklat na ito, sino ang founder ng Iglesia Katolika? Si Kristo, patunay na giba ang tema mo? O si Buddha? Si Kristo o si Buddha? Categorical. Yan. Malamang sa next episode natin, yung tema, Tutor? Wait lang mga kapatid. So, umabot na kasi sa time din nung before nag-object at sumagot ha. A few seconds na lang talaga. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross kasi running time yan. Dako tayo sa negative na rebuttal. Ayan. So, proceed Brother Jared. 10 minutes bro. Okay. Mga kapatid, mga kababayan, nakita natin sa second cross-examination, wala pong nasagot si Brother Fernan. Pasensya na Brother Fernan, ano? I need to be frank. Ano? Kita nyo naman, wala siyang nasagot. Halos lahat binabalik niya nung mga tanong natin, ano? Dahil he is out of argument. Makinig ka kasi, Brother Fernan. Yan ang kailangan, makinig ka. Kanina kasi nagtatanong ka, yung mga tinatanong mo, halatang hindi ka nakinig. Dahil sa 8:47 ng 1, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin makinig ng salita ng Diyos, lalo na pag nandito tayo sa isang forum ng debate. Ano, dahil kailangan merong kaayusan sa 14:40 ng unang Korinto. Medyo nawalan ako ng gana eh. Ano, kita nyo naman kanina, energetic ako. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, ang sabi ni Brother Fernan, ang book daw ni Sonia M. Saide is a catechism. No, that is not catechism. That is a historical book na isinulat ni Sonia M. Saide. At si Sonia M. Saide ay hindi po Katoliko, kundi isang born-again Christian. Kaya ang atong argumento, diligikan sa atong CCC, diligikan sa atong hunahuna, kundi diligikan sa hunahuna sa mga kaibayo sa pananampalataya sa simbahang Katoliko. Gaya ni Sonia M. Saide. Ano bang ating mababasa? Ngayon si Kristo nagtayo ng simbahan, maliwanag na maliwanag, at sa 931 of Book of Acts, yung simbahan tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. At yung Iglesia Katolika Apostolika Romana tinawag na Churches of Christ and Churches of God sa 2028 of Book of Acts and 1616 of Book of Romans. Ano? Tinawag, maliwanag ng alat. Pagkatapos mga alat, tinawag na Hymen Ecclesian Catholic. Saan ba ito napunta? 1:7 ng Roma sa Roma. Pagkatapos ng Roma, 28:19 ng Mateo, utos dumaganap sa lahat ng bansa. Pagtapos ng paglaganap sa lahat ng bansa, yung nasa Roma napunta sa Espanya. At yung nasa Espanya napunta sa Pilipinas. At yung napunta sa Pilipinas, nagaling sa Espanya, nag-umpisa sa Jerusalem, na ayon dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, itinayo ni Kristo. Ayon kay Sonia M. Saide sa Philippine Ionic Nation, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kaya nga nasa pasyon namin, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin. Ibig sabihin, nagmula sa Jerusalem. At yung nagmula sa Jerusalem, ayon dito sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, ay itinayo ng ating Panginoong Kristo. At yung nasa Jerusalem, napunta sa Roma, 1:7 na Roma, napunta sa Espanya, bla 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 bla. At yung napunta sa Espanya, napunta sa Pilipinas, na yun nga, ulitin ko na naman, kay Sonia M. Saide, ay maliwanag na maliwanag, founded by Jesus Christ. That is my rebuttal. Kaya nga naisip ko yung kanta, Brother Syrian, ano, dahil na-miss ko ng kumanta sa debate, kantahan na lang kita. Dahil unang-una, ano pang maire-rebat ko? Narebat ko na ang lahat. Yung tema, hindi mo naman napatunayan. Kundi bagkus nag-iba at umamin ka pa sa pagtatayo ko sa aking negative stand. Ano na?
well done. Tapos, panalo na sa debate. Ano pang gagawin natin? Diba? Kaya next time, Brother Fernan, ay mag-aral po tayo ng mabuti. 34 days sa islang Isayas, inyong saliksigin sa aklat ng Panginoon. At bukod sa mag-aral, magsuri 4:1 ng unang 1. At yung mga nasa comment section, huwag kayong ma-inlove sa akin, yung mga protestante. Alam ko, pogi ako, pero huwag kayong ma-inlove sa akin dahil nakakamatay yan. Lalo na yung mga galit na galit niya sa comment section. At yun nga, mga kapatid, mga kababayan, napatunayan natin, nagiba natin ang kanyang tema at hindi niya naitindig ang ating tema sapagkat lahat ng ipinesenta natin ay solid references and extra biblical sources. Si Brother Fernan nag-chat GPT. Tayo wala tayong chat GPT. Si Brother Fernan nagso-search ang kanyang mga argumentation galing sa chat GPT. Tayo hindi. Ang dala lang natin dito, old school lang. Mga printed na solid evidences, at ito yung luma nating Biblia, galing pang MCGI at lahat. Kaya nga brother, para matigil yung gulo sa isip mo, kantahan na lang kita, alam mo yung walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y, wag yan, pag sad song yan Ano ba yung Brother Mago na alam mo na yung masayang kanta? Baka may alam ka dyan. O meron ka bang alam? O sige, mag-request ka ikaw, Brother Fernan. Baka meron kang alam na ng kanta dyan. O, di ba? O, kaya mga kapatid, mga kababayan, ating napatunayan, inaksaya ko na lang yung oras dahil tinamad na ako ating napatunayan na meron kapitulo, versikulo, historical evidences na ang simbahang Katoliko ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, period. Period. Pag sinabing period, wala nang bawian yan. Dahil dati akong MCGI Kaya ako noon, ang akala ko, hindi. Kaya ikaw, Brother Fernan, kasama ka sa panalangin ko. Kaya nga meron tayong kasunduan di ba? At sana maliwanagan ka, matanggal ang pagkabulag sa iyong mga mata, 4:4 ng ikalawang Korinto, at wala na, tapos na. Pero meron pa tayong second cross-examination, I will accept that. Sasagutin natin ang iyong mga tanong. Kung ang tanong mo is not compound question, speculative question, asked and answered question, irrelevant question, and all of fallacious question, sagutin natin yan para sa ikauunawa ng tanang mga tao na palangga sa Ginoo. Kaya Brother Rasha, na natin para makapagtanungan na. Official ng wini-wave ng ating negative yung kanyang oras sa pag-rebuttal. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. 7 minutes, your time starts now. So, ito po yung question ko, May binanggit ba sa Hebrews 8 verse 8 ang Roman Catholic Church bilang covenant people? Yun ang May mas Yes or no? Sa Matanong, Hebrews Brother, chapter 8, ang Continue pa. Affirmative. ko, may binanggit ba sa Hebrews chapter 8 verse 8 ang Roman Catholic Church bilang pangalan ng covenant people? Yes or no? Yes or no? May binanggit ba daw? Contextually, moderator, dahil yan ang ating patutunayan. Dahil yung nasa Biblia na tinasabi sa Hebrew, may mga iglesia dyan, at bukod sa Hebrew, meron sa Roma, 16:16 ng Roma, sa Corinto, unang hanggang sa unang Corinto, referred lahat yan sa 9:31 of Book of Acts. Na hindi mo naman nagiba kanina na ang ating mababasa, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana. Kaya brother, next question, yung mahirap. Okay. So, kung ang New Covenant prophecy ay malinaw na gumagamit ng language ng Israel at Huda, dapat ba nating seryoso isalang-alang ang biblical identity na iyon sa halip na basta palitan lamang ng modern institutional label ng Roman Catholic Church? Or no? Irrelevant question, Mr. Moderator. The question is irrelevant. Question. Counter objection, meron ba? Before ako mag-judge.
ang mga kay Kristo ba ay tinatawag na seed of Abraham at heirs according to the promise? Ang simbahang Katoliko ba ay seed of Abraham Okay. at according to the promise? Yes or no, bro? Yes or no? Okay, moderator, ayon sa Biblia, maliwanag na ang simbahang Katoliko ay gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili gikan sa imong hunahuna. Nakakaantok yung tanong mo, bro, wala bang mahirap? Kaya hindi mo natutulan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yung iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa Biblia. 9:31 ng Book of Acts, hindi mo nagiba na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Next question. Tinawag ba ni Pablo ang mga believers na body of Christ? Yes or no? Yes, because they are all members of the same body. And that body is the temple. Yung body, meron yung mga members. At yung mga members, tinawag sa 3:16 of 1 Corinthians na temple of God. Spiritual temple of God and merong literal temple of God. Kaya ng pinagkakatikunan ng mga apostoles na ayon sa Portuguese, y el separando unánimes todos los días no templo. Kaya, next question. Ang church ba ay tinatawag din katawan ni Kristo? Malamang official na ito sa Bible na may katawagang Objection, Roman moderator. Objection mo na, Sorry. maunang objection. Proceed. Moderator, malamang. The question is calls for hearsay. Malamang. Yung word na malamang. Okay, Remove okay. that. Okay, counter objection meron ba before ako mag-judge? ang Pablo na mga believers ay temple of God, hindi temple of Rome. Yes or no? Okay. So, yun, proceed sa sagot. Tinatanggap ko yun. Tinatawag ba daw na... Okay, yes. Yes. Moderator, ang sagot ko yes because the temple of God is the members of same body in 3:6 of Book of Ephesians. Hindi ka nakaipit, brother, dahil yung tanong mo calls for hearsay kasi bakit, tsaka ano. Refer your question, hindi mo nag-iba ang tema at yung temple of God is member of the same body and that body is referred in 1:7 of Book of Rome in Rome and that calls Iglesia Katolika Apostolika Romana 9:31 Book of Acts. Next question. May binanggit ba sa Bible ang tribe of Rome sa listahan ng bagong langit at lupa? Yes or no? Moderator, the question is calls for hearsay. Meron ba? Meron ba sa kalangitan? Calls for hearsay question. Remove the meron ba sa kalangitan. Okay, I think negative. Nagtatanong yan na meron ba, meron or wala. Answerable siya ng meron or wala. Yung question niya. Ngayon, brother affirmative po ulit ngayon tanong. So, ito pa yung tanong. Meron bang binanggit na tribe of Rome sa bagong langit at lupa? Kasi inaangkin na kasi ninyo na si Pedro ang binagyang susi, no, para sa karya ng langit. Ngayon, tatanungin kita, binanggit ba ang tribe of Rome sa listahan ng mga makakapasok sa bagong langit at lupa? Meron ba daw sa yung Rome? Moderator, bagamat ang tanong niya is called for hearsay, pagbigyan natin siya para matuwa na. Dahil nantok na ako eh. Maliwanag na maliwanag, hindi lang Rome, kundi lahat ng bansa, tanang mga nasyon. Gs 34-35 nagawa. Kaya kung tutol ka, lakad, kausapin mo si Apostol Pablo. Next question, please. Next question. Pero, kung nag-iba, na ang ating Panginoon Kristo ang Next question next question. Question. Asa na po? Continue lang. Sinabi ba ni Jesus po ang Roman Catholic Church mismo sa Okay, sinabi ba daw ni Jesus? Matthew chapter 16:18? Yes Okay, or no? moderator, sasagot na ako? Okay, proceed. Sinabi ba daw ni Jesus? Okay, bagamat ang tanong ay calls for hearsay, fallacious question, sagutin natin para matuwa si brother. Yes,
Sapagkat sa 14:37 ng unang Korinto, lahat ng sinusulat ni Pablo galing kay Kristo. 1:3 ng unang 1, nakita at narinig nila. Anong sabi? 9:31 of Book of Acts, Iglesia Katolika Apostolica Romana. Na in Greek, the original translation of the New Testament, Hymen Ecclesian Catholicos means universal, referred to Church of Rome. Next question. Therefore, that will be considered as one holy Catholic Apostolic Church. Next question, please. Church bilang katotohanan. Sa Efeso chapter 2 verse 20 ba, si Jesucristo ba ang tinatawag na batong panulok? Yes or no? Wala tayong tutol doon, Mr. Moderator, ano? Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na si Kristo Hindi na. ang nagtayo ng iglesia. The question, Moderator, the question is assume facts not in evidences because that is not our topic. Assume question. facts not in evidences. Next question. Next question. Matutong magtanong, bro. Last 48 seconds. So napakalino, no? Si Kristo ang batong panulok at sinabi rin sa unang Korinto 3:11, sinabi ni Pablo na walang ibang mailalagay na salitan kundi si Jesucristo. Tutol ka ba? Yes or no? Tutol ka ba daw? No, ba't ako tututol No. sa Biblia? But in your self-interpretation, tutol ako doon. Bakit? Dahil self-interpretation mo, pinagpapalagay mo, hindi si Kristo nagtayo. Ano naman kung mabasa yan dyan? Hindi na ba ibig sabihin nun? Hindi na si Kristo nagtayo? Maliwanag na maliwanag, hindi mo natutulan, kaya nakakatamad sa aking mga kasaysayang binasa, pati sa Biblia, that Christ founded one church and that church is foundation. Time. 7 minutes time. Iglesia Time Katolika na mga kapatid. So dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jared. Bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa na walang tahasang talata sa Biblia nagsasabing itinatag ni Jesus ang Roman Catholic Church. Bilang negative, your time starts now. Hello mga kapatid, pasensya na, inaantok ako, At yun nga mga kapatid, mga kababayan, ay maliwanag na maliwanag. Ang mga tanong niya is all of that is fallacious question, blah, 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 cause for hazard question, not only speculative question, irrelevant question, ask and answered question, and assume facts not in evidences question. Next time, brother, mag-aral ka kung paano magtanong, dahil hindi talaga papasa sa akin yan. Kumbaga, kung ako teacher mo, 70 ka. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, ay wala. Hindi niya napatunayan na si Kristo ay walang tahasang sinabi na siya ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolica Romana. Hindi rin niya napatunayan na mali ang aking mga sinabi na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolica Romana, kundi tinulungan niya pa ako magtayo. Kita niyo naman, first cross-examination, second cross-examination, lahat ay bokya. At bukod sa bokya, umamin siya na tama ito, umamin siya, hindi lang tama ito, kundi Iglesia Katolika Apostolica Romana mismo ang nakasulat. Kaya mga kapatid, mga kababayan, mag-isip-isip tayo, Bukod sa mag-isip-isip, ay talinuhan po natin ang pakikinig. At bukod sa talinuhan natin ang pakikinig, ay maging alisto tayo, lalo na sa mga aral, lalo na kung kayo Katoliko, baka mamaya makarinig kayo ng ibang ebanghelyo, sabi nga ni Pablo, 1:8 ng Galacia, kayo mat kami, isang anghel, ang aral sa inyo na ibang aral, ay itakwil. Yung mga talatang binasa niya, wala naman tayong tutol dun Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na si Kristo nagtatag ng Iglesia Katolika. Bakit? Sapagkat yung mga talata na mismo na yun is supportive verse, kaya hindi ko sinasagot directly, is supportive verse, maliwanag na si Kristo ay nagtayo ng simbahang Katolika. Sapagkat hindi naman siya magiging bato kung hindi siya nagtayo. Ano ba ang kanyang tinayo? Kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo kong aking simbahan. At yung simbahan na yun, umamin siya, referred sa 9:31 of Book of Acts, ay tinawag na Iglesia Katolika Apostolica Romana. At yung Iglesia Katolika Apostolica Romana nangalat, at sabi niya, pumunta pa siya sa tribo. Hindi naman nating topic yun Pero okay lang, sinagot natin. Sabi ko, hindi lang Rome, marami, lahat ng bansa, dahil lahat ng mga tumanggap, sumangkap sa katawan, katanggap-tanggap sa Diyos. Gs 34:35 ng gawa, kundi bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang katwiran, ay katanggap-tanggap sa kanya. Kaya nga naging universal Dahil lahat ng bansa, not also Rome. Our topic is not about Rome. Our topic is about the true church that start in Jerusalem
and came to Rome and came to Spain and came to the Philippines, and according to the Philippine Unique Nation, that church is one holy Catholic and Apostolic Church. Yan, basic na basic, Brother Fernan, ano? Pag nilay-nilayan mo po yan, wag niyong ipuputol, ano? Dahil masama magputol-putol. I-post mo ng buo ang debate, ipopost ko ng buo ang debate, para magkaalaman kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Ano? At maliwanag naman na nailitaw natin ang katotohanan. Na ang nagtayo ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya congratulations, Brother Fernan, ano, sa iyong pagkatalo sa debate na ito. Daghang salamat. Ano? Kaya, alam mo, Brother Fernan, ang mapapayo ko lang sa iyo ay magsuri ka pa. At bukod sa magsuri ay huwag natin putol-putulin ang mga video. Ano? At bukod sa huwag natin pagputol-putulin ang mga video, ay maging tapat po tayo sa ating sarili. At ngayon, mga kapatid, mga kababayan, naiangat natin sa 3:14 ng Juan ang ating Panginoon Kristo. Pinaagi sa iyang simbahang gitukod na haligi ug sukaranan sa kamatuoran nga gitawag sa 9:31 ng gawa nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat sa ating gwapings na moderator, si Brother Rasha, sa lahat ng ating mga minamahal na mga nagko-comment. I love you all. Ano? Mahal na mahal ko kayo. Ano? Mahal na mahal ko kayo, mga brothers and sisters. Nababasa ko yung mga comment nyo dito. Ano, antok na rin tayo, kaya maliwanag na maliwanag, panalo ang simbahang Katoliko sa debate na ito kung saan ating napatunayan na ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoon Kristo. Yan na po ang ating presentation. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, at pagpalain kayo ng mabatalumang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, mabuhay ang simbahang Katoliko. I-wave na natin ang time, Brother Rasha. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa ating affirmative, sa kanyang final conclusion. Sa kanyang pinatutunayan na walang tahasang talata sa Biblia na nagsasabing itinatag ni Jesus ang Roman Catholic Church. Brother Serian, your time starts now. Mga kakristo at mga tagapakinig, bago natin tapusin ang debating ito, balikan natin ang pinakamahalagang tanong. Napatunayan ba mula mismo sa Bible na ang Roman Catholic Church ang particular na iglesyang itinatag ni Jesucristo? Sa buong debate, malinaw ang isang bagay, walang tasan talata sa Bagong Tipan na nagsasabing Roman Catholic Church ang pangalan ng iglesyang itinatag ni Kristo. Sa Mateo 16:18, sinabi ni Jesus na itatayo ko ang aking iglesia, hindi na sinabing Roman Catholic Church. At sino ang pundasyon na iyon? Sinabi niyo, si Pedro ang batong panulok. Ngunit sinabi ni Pablo sa episode 220 na si Kristo Jesus ang batong panulok. At sa unang Korinto chapter 3 verse 11, sinabi ni Pablo na walang ibang saligan kundi si Jesucristo. At sa Colossus 1:18, si Kristo ang ulo ng iglesia, hindi ang Santo Papa. Kaya malinaw ang sentro ng Biblical Church. Si Kristo Jesus ang sentro, hindi Roma, hindi isang lungsod, hindi isang denominational label, at hindi isang taong umahawak ng posisyon. Kay bisag si Kristo walay posisyon, pero siya ang tulong nga nahimong tao. Pero may historical evidence ba ang Catholic Church? So balik lahi sa nga topic. So ato ta sa Bible. Ningon diri sa Matthew 19, ikaw ang unang, hindi sinabi dito na ikaw, Pedro, ikaw ang unang pope ng iglesyang ito. Hindi rin sinabing ang iyong successors sa Rome ang magiging supreme head ng buong iglesyang ito. Kaya hindi sapat na pumalon tayo sa konklusyon na Pedro
Rome, Pope, Roman Catholic Church nang hindi ipinapakita ang bawat biblical link. So, si Kristo ang foundation. Walang ibang sinabi ni Pablo na si Kristo, walang ibang mailalagay na saligan kundi si Kristo. Kaya kung may isang bagay na dapat manatili sa sentro ng ating faith, ito ay hindi sa Rome. Ito ay hindi institution, hindi denomination. Si Kristo lamang, dahil pagdating sa 7 churches, sinaway sila ni Kristo dahil kulang sila sa relationship. Yun, kulang para sa relationship ang mga simbahan na kanyang itinatag mismo sa 7 churches. May mga believers na mainit, hindi mainit na yung kanyang pananampalataya, kung kumbaga cold, hindi hot, kundi lukewarm. At saka yung ibang simbahan naman, sinaway ni Kristo na kulang sila sa pagsisisi, may idolatry na nagaganap. So, alam nyo na kung saan papunta ito. So, si Kristo ang nagtatag. Siya ang ulo, siya ang pundasyon, siya ang batong panulok. At ang tanong na dapat sagutin ng bawat isa natin ay hindi kung alin sa grupong ito ang tunay na denomination. Tapat pa tayo sa katotohanan ito ni turo ni Kristo? Yun ang tanong. Dahil maraming salamat po at sa lahat ng tagapakinig, mga Kristo. At lahat ng kalwatian ay kay Hesus Kristo lamang po. Salamat bro, Rasha at Jared. Diyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat na nagpuyat, lahat ng nanood sa ating debate. Meron tayong 465 live comments. Di namin nababasa lahat yan syempre. Pero sisikapin ng dalawang ito na basahin pa yan. Unahin natin magpasalamat ang ating affirmative bro. Pasalamat lang bro. Unmute bro. Ayan. Kaya to, katatawan kaya to. Comedy. So, bisaya lang salamat sa ito mga Sige lang. sister nga nagtanaw karon pila ni ka viewers. I think sige, salamat sa tanan nga nagkuan o gato i-share kung bana-bana ninyo asa ang inyong kuan kay bati masad kayo kung one side lang ta. Dapat ato sang Tagalog chance mo ban kung asa sila mo pili, bisag makatulik ko pa sila or dili, share nga punta sa both side, dili kay pak, ari lang yapon na pirmi, di ta maminaw, So, salamat sa tanan nga naminaw. God bless o si Jesus Christ ang atong ipa-exalt. Walay lain. So, katura. Okay, thank you bro. Daghang salamat bro. O diri punta. Dito tayo kay Brother Jared. Pasalamat din. Ayan, salamat sa Diyos kay Brother Fernan. Ayan, no? In fairness kay Brother Fernan, ay matinong kausap. Hindi gaya ng ating mga bumabati ko sa atin at sa simbahan na walang paninindigan at puro personal attack lang. At sa ating kapatid na si Brother Rasha, salamat sa magpamoderate, Brother Rasha. 11, grabe, first time to. World record. At kay Brother Fernan, at sana ay pagpalain pa kayo ng Diyos at bigyan pa ng maraming buhay. At yung mga nasa comment section, easy-easy lang kayo, no? Baka magkasala kayo dyan sa pagmumura nyo sa akin, ano? At mabuti ay matulog tayo, may bagyo, ipanalangin natin ang Pilipinas sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring sigalot, at hindi lang sigalot, kundi sa nangyayari ngayong pagbaha at pagbagyo dahil pinarurusahan na siguro tayo ng Diyos dahil puro kurakot dito sa Pilipinas, ano? Kaya salamat, Brother Fernan, ha? God bless. Oy, ingat ka palagi dyan at kay Brother Rasha. Daghang salamat mga ibsun sa pagpaminaw sa atong debate na akong ikonsidera na balaan. Ano? Dahil because our topic is about the Bible and our topic is sumala sa Biblia at sumala sa referensya na ikonsidera sa balaang kasulatan.
Salamat sa Diyos mga mahal. Hanggang dito na lang ulit at bye-bye. Pero Russia. Okay, at Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Tapos pwede nyo akong gabitin as moderator sa yung pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran ng ating platform mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV. Yung lahat ng nag-comment, maraming salamat. You can follow me mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live sa lahat ng mga debate at podcast. So maraming salamat. At please mga kapatid, yung dalawang yan, meron silang mga pages, meron din silang mga content sa kanang Facebook. You can follow them. Kung gusto nyo magsuri doon sa affirmative or doon sa negative mga kapatid, please follow them. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and... World.